panawagan ng ilang grupo sa Department of Education na punan ng libu-libong bakanteng teaching position. Ilang buwan na lang kasi bago ang itinakdang pagbabalik full face-to-face classes, kailangan pa raw magdagdag ng 100,000 guro. Nakatutok si Maki Pulido. 1,100 na estudyante ang tinatayang magbabalik eskwela sa Agosto dito sa Apolonio Samson Elementary School sa Quezon City. Bago magpandemya, 40 hanggang 50 estudyante sa isang klase para magkasya ang bilang ng mga classroom. Ngayon, kailangan daw nila itong ibaba sa 30 estudyante kada classroom para mapanatili ang social distancing. Pwede naman tayong mag-strategize na gawin nating meron tayong morning shift and afternoon shift. Ang problema, 35 lang ang teacher para sa mahigit 1,000 estudyante. Yan daw ang malaking hamong haharapin ni Ma'am Janice Palaran, ang principal ng eskwelahan. Oras na mag-full face-to-face na sa Nobyembre, alinsunod sa utos ng DepEd. Kung ililimit natin yung number ng mga estudyante per classroom, syempre, yung teachers naman natin ngayon ang magkukulang. 6 na oras lang dapat kada araw ang teaching load ng isang teacher, sapat para sa isang shift. Sa lagay na yan, tambak na raw ang trabaho ni teacher. Handa naman daw ang maraming teacher tulad ni Teacher Ruel Mape na mag-double shift, pero dapat sapat din anya ang benepisyo at overtime. After ng klase, sa bahay, binibitbit pa namin yung trabaho namin. So yun, hindi natatapos sa loob ng 4 na sulok ng paaralan yung trabaho ng teacher. Extended yan sa bahay. Hinihingi rin nila sa Department of Education na dagdagan ang bilang ng mga teacher. Batay sa 2022 National Expenditure Program, target ng DepEd na punan ang 10,000 teaching positions ngayong taon. Panawagan ng Alliance of Concerned Teachers, mapunan na sana ito bago mag-Nobyembre. Bukod dyan, nananawagan din ng grupo na magdagdag pa sana ng 100,000 na guro. Ang kakulangan daw kasi ng teachers sa Apolonio Samson Elementary School, sinasalamin ng problema ng marami pang ibang paaralan sa bansa sa pagbabalik eskwela ng tinatayang 24 na milyong estudyante at 800,000 guro. Hindi pwede maging siksikan yung ating mga silid-aralan. Hindi maaring yung ating mga teachers ay mag-handle ng same na bilang ng mga estudyante kagaya noong bago magpandemya. Kailangan at least half ng current na bilang ng mga guro ay maidagdag sa teaching personnel natin upang magawa ito. Kailangan daw kasing tugunan ang learning gap na idinulot ng 2 taong online classes. Magagawa ito kung matututukan ng teacher ang mga estudyante. Pag madami, mako-compromise yung learning. Hinihingan pa namin ng pahayag ang Department of Education tungkol dito. Una nang ipinanawagan ng Teachers Dignity Coalition na sa halip na Agosto, gitna ng Setyembre o simula ng Oktubre na lang ang pasukan para makapagpahinga pa rin ang mga guro. Sana raw makausap din nila si Vice President Sara Duterte. At yan po yung dahilan kung bakit po kami humihingi pa sana ng mas mahabang oras para sa paghahanda. Sa panayam kahapon kay DepEd Undersecretary Epimaco Densing, na parating na raw kay Duterte ang mga isyung ito. Nabanggit niya na siguro mag-schedule isang araw para magkaroon ng pag-uusap sa mga leader ng ating mga teachers. Maglalabas din daw ng karagdagang budget sa mga regional office para sa mga pangangailangan ng mga paaralan. Ang mga pribadong paaralan naman daw na blended learning ang pinaghandaan, sabi ni Densing na sagot na nila ang liham na ipinadala ng Coordinating Council of Private Education Associations ukol dito. Makakapaghanda pa naman daw ang mga ito dahil sa November 2 pa ang full face-to-face classes. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.